Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Calvin. 29 anyos at isa akong bartender sa isang sikat na bar sa mataong syudad ng Makati. Bali, bagong subscriber po ako ng inyong channel, Kuya Bari, at masaya akong ibahagi sa inyo na hindi ako makakatulog ng maayos hanggat hindi ko napapakinggan ang mga bago ninyong uploads. Naging libangan ko na po ang makinig sa inyo, kaya naisip kong ibahagi din ang aking kwentong karanasan noong minsang ginabi ako sa daan. Sa tuwing may bago kayong upload, hindi ko maiwasang manabik dahil mabubusog na naman ang aking kaalaman sa mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat mga suking tagapakinig. Hindi ko na po babanggitin pa ang mga pangalan ng eksaktong lugar, ng tao, at ng kahit sino pang sangkot sa pangyayaring ito upang makaiwas sa panghuhusga at mga pagtatanong. Ako po ay isa sa mga taong nais ibahagi ang aking karanasang kababalaghan tungkol sa mga aswang. Malinaw na sa aking kaalaman na sila ay mga nakakahindik na klaseng nilalang at hindi na dapat hangaring pang makasagupa. Siguro, sasabihin po ng iba na kaartehan lang ang aking nagiging reaksyon, pero itong nakasalamuha kong aswang ay kakaiba at nakahandang pumatay. Hindi ko po talaga akalain na sa panahong iyon ay makakakita pa ako ng isang nakakasuklam na aswang na buong akala ko ay makikita ko na lamang sa mga litrato o kaya'y mababasa sa kung anumang fictional books na naibibenta sa merkado. Kung hindi naman ay sa palabas na ginaganap ng mga artista at mga drama sa radyo na talaga namang kakilakilabot. Higit sa lahat, akala ko po parte lamang sila ng aking bangungot at mga takot. Ngunit ang totoo, nakikihalubilo na pala sa atin ang mga aswang na ito. Hindi lang natin alam kung papaano nila nagagawang makihalo sa atin na para bang mga normal lang na tao. Ang alam ko lang, Kuya Bari, ginagawa nila iyon para makahanap ng mabibiktima na alam nilang huhupa sa kumakalam nilang mga tiyan. Ang mga katulad nila ay mahirap layuan. Paanong hindi? Gayong walang mag-aakalang sa taglay nilang kagandahan at kakahayang magsimba, kumakain ng asin at bawang, ay mga aswang pala sila na katulad natin na may iniingatan ding pangontra para wag silang tablan ng mga pangontrang ibinato natin sa kanila. Maliban pa, may mga kakayahan silang hindi halos maipaliwanag kung papaano nga ba nila ito ginagawa. Kaya nilang manghipnotismo ng tao. Kaya nilang magpanggap at manggaya ng mukha. Kaya nilang maghatid ng bangungot o di kaya ay sumanib sa taong gusto nilang maging biktima. Isa sa mga mayroong kakayahang ganoon ay si Dindo. Kilala ko siya dahil kapitbahay namin siya sa probinsya. Kuya Bari, mabait si Dindo at palabiro. Pero ayon sa usap-usapan, ang kanyang mga magulang daw ang kinatatakutang mga aswang sa aming bayan. Hindi ko gaanong pinaniniwalaan ang usapang iyon. Masyadong matatakutin si Dindo sa Panginoon para gumawa pa siya ng mga bagay na alam naming ikatutuwa ng kalaban ng Diyos. Sa katunayan nga po, hindi ko maiwasang mainggit sa kanya. Dahil nasa kanya na ang lahat ng magagandang bagay na pinapangarap ko po. Mababait ang kanyang mga magulang. Suportado ang kanyang pangangailangan at hinahayaan siyang sumali sa lahat ng aktibidades sa aming lugar, kaya naman hindi ko alam kung bakit natatawag pa siyang aswang. Medyo naging ilang ako sa kanila nang kabago-bago pa lamang naming nakilala itong si Dindo. Isang transferi siya sa aming paaralan. Matalino at mahilig sa math. Tuwing recess time namin,
bumubukod siya sa amin sa pagkain. Pinagtatawanan siya ng aking mga kaibigan. Kaya nga daw gustong mapag-isa nitong si Dindo dahil natatakot itong mahuli na atay ng tao ang inuulam nito. Ako na nga lang minsan ang nahihiya sa aking mga kaklase. Masyado silang mapanghusga. Ni hindi pa nga nila kabisado ang ugali nitong si Dindo ay binubuli ka agad na nila. Madalas ko tuloy siyang ipagtanggol. Noong una ay ayaw niya na nakikialam ako sa issue ng mga kapwa ko estudyante sa kanya. Wala naman daw siyang pakialam kahit siraan pa siya ng mga ito. Ngunit naging mapilit ako hanggang sa tuluyan na nga kaming naging malapit. Naging magkaibigan kami na naging dahilan para magkasama kami palagi. Kung minsan ay inaaya ko siya sa bahay namin. Pero mas madalas ako ang pumupunta po sa kanilang bahay. Noong una nga, natatakot ako sa mga magulang niya. Akala ko talaga kasi kahit umaga ay nananakmal sila. Ngunit hindi naman pala. Seryoso kong tinanong si Dindo kung talaga bang aswang ang mga magulang niya. Hindi niya itinanggi ito. At sa halip ay buong puso niyang ipinagtapat sa akin ang lahat. Anya, may tiwala siya sa akin kaya naman wala siyang ibang pagkakatiwalaan magmula noon kung hindi ako lamang. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Para bang isang napakalaking responsibilidad ang iniatang niya sa akin. Pero mabuti na lang. Nagampanan ko naman ng maayos ang aking pangako sa kanya. Wala talaga akong pinagsabihan tungkol sa totoo nilang pagkatao. Kuya Bari, sila ay ang mga uri ng aswang na tinatawag na sigbinan. Nagiging aswang sila sa gabi pero mga hayop lang pala ang kinakain nila. Sila ang dahilan kung bakit namamatay ang ilang buntis na baka, kalabaw at kahit aso sa aming lugar. Ang sabi pa sa akin ni Dindo, hindi naman nila ginustong maging isang aswang. Nagmula lang ito sa kanilang mga ninuno na kahit anong takas pa ang gawin nila ay hindi nila ito kayang magawa. May mga bagay din na alam kong masyadong kakaiba. Ngunit sinusunod ko naman. Kapag ka dumadalaw ako sa kanila, hindi ko basta-bastang dinadampot at kinakain ang mga bagay na hindi nila sinasabing kuhain ko. Iyon daw kasi ang pinagmumulan ng mga yanggaw. Dahil sa kasibaan na kahit iyong hindi para sa kanila ay kinakain kaya nahahawaan ng pagkaaswang. Ang totoong araw, marami na silang nahawaan pero hindi na daw nila iyon kasalanan. Talagang sadyang matitigas lamang ang mga ulo ng ibang tao kaya napapahamak ng walang dahilan. Ayaw din nila na dumadalob ako kay Dindo sa gabi dahil iyon daw ang oras ng pag-alis nila upang maghanap ng makakatay na hayop. Alam kong nakakatakot sila pero kahit minsan, hindi ko naranasang mapahamak sa kamay nila. Matapat na klaseng kaibigan ang mga aswang. Sila pa ang nagbabantay ng aming mga tahanan tuwing gabi. Minsan nga Kuya Bari, may nang akyat sa bahay namin para magnakaw ay sila pa ang gumapos. Nagsilbi silang tagapagligtas namin sa panahon ng aming pangangailangan. Dahil dito, ako man ay pinagbibintangan na rin nilang aswang. Minasama ng aking mga kababaryo ang pakikipaglapit ko kina Dindo, kaya gumawa sila ng paraan upang mapatalsik ang aking kaibigan sa aming baryo. Makailang beses silang sinugod ng mga tao. Sinunog ang kanilang bahay at sinaktan.
ngunit hindi sila nagpatinag. Awang-awa talaga ako sa kanila. Kaya naman, bilang pagkilala sa aming pagkakaibigan, naiyak ako sa tuwa nang bigyan sila ng aking ama ng isang munting lote malapit sa aming bahay para doon na sila manirahan. Dahil doon, hindi sila kayang saktan ng taong bayan. Dahil ang aking ama ay ang siya mismong kapitan ng aming barangay. Dahil doon, mas lalong naging malalim ang pagkakakilala namin sa bawat isa. Sa katunayan niyan, Kuya Bari, sabay kaming pumasok ng kolehiyo sa Maynila. Nagbiruan pa nga kami nang malaman namin ang nais na kurso ng bawat isa. Ginusto niyang maging isang embalsamador pero pinagalitan siya ng kanyang mga magulang. Sa halip ay naging isang matagumpay siyang doktor. Nahihiya nga ako sa kanya. Ang lupang pagmamay-ari namin ay dinagdagan pa niya bilang pasasalamat daw sa kabutihang ibinigay di umano namin sa kanila. Isang araw, kinausap niya kami kasama ang kanyang mga magulang. Ang sabi ng kanyang ama at ina, sila ay mga aswang at hindi magtatagal mawawala din sa mundong ibabaw. Dahil mas maikli daw ang buhay nila kumpara sa aming normal na tao. Kaya dahil kinikilala nila kaming kapamilya, ay nais nilang ibigay sa amin ang lahat ng yamang mayroon sila. Hindi ko naman inaakalain na iyon na pala ang huling pagkakataon na makakausap namin ang mga magulang ni Dindo. Habang abala kami sa kani-kanyang trabaho, nakatanggap kami ng tawag mula kina mama at papa. Hindi raw nila alam kung ano ang nangyari, pero basta na lang daw naghingalo ang kanyang mga magulang. Noong umuwi kami sa probinsya, ay ang mapaghusgang mga tingin ng bawat tao ang sumalubong sa amin. Pakiwari ko'y para bang tuwang-tuwa pa sila sa sinapit ng mga magulang ng aking kaibigang si Dindo. May naulinigan pa nga akong usapan na kaya daw naghingalo ang mga magulang ni Dindo ay dahil hinagupit ito ng latigo ni Mang Casio, ang kilalang albularyo sa bayan. Hindi ko na ito sinabi pa kay Dindo sa takot na baka magwala pa ang aking kaibigan. Pagdating namin sa kanilang bahay, nadatnan namin ang dalawang naghihingalong matanda. Kinausap namin ang mag-asawa. Hindi naman daw nila sinasadyang mapagawi sa babuyan ng matandang Casio. Siguro, dala na marahil ng kanilang katandaan, ay hindi na nila makontrol pa ang kanilang mga sarili. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo, kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo, kasundo, sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Nalungkot ako, Kuya Bari, dahil parang nabaliwala ang lahat ng pagkontrol namin sa kanila para wag nang lumapit sa ibang kabahayan. Ang sabi pa nga ng mga magulang ni Dindo, baka daw pwede na niyang pagpahingahin ang mga ito. Napayuko ako at inisip na baka nga pagod na ang mga ito. Baka kailangan na nilang magpahinga. Masakit man, wala akong nagawa kung hindi iwanan silang magpamilya upang magkausap-usap sila ng masinsinan.
Hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari dahil basta na lang pumalahaw ng iyak si Dindo makalipas lang ang ilang sandali. Noong puntahan ko siya, gayon na lang ang labis kong pagkagulat nang mapagtantong ang kanyang mga magulang ay pumanaw na. Labis ang pagluluksa namin ng aking mga magulang. Hindi lang basta kaibigan ang turing namin sa mga magulang ni Dindo, kung hindi sila ay aming kapamilya. Sila lang ang nakakaintindi sa panahong walang-wala kami. Gayon na lang talaga ang paghahanap ko ng paraan para kahit papaano madamayan ko ang aking kaibigan. Nalulungkot ako sa sinapit ng kanyang mga magulang, Kuya Bari. Kay buti talaga ng mga ito. Kaya hindi ko kayang isiping may mga taong halang ang kaluluwa at kasiyahan pa ang pumatay ng kapwa. Wala na naman kaming magagawa. Nangyari na ang dapat na mangyari. Kaya naman wala kaming ibang mahihiling pa kung hindi sana makarma na lang ang taong nanakit sa aming mga kaibigan. Kahit pa aswang sila, hindi naming naranasang mahusgahan. Mas marumi pa ang mga isip ng mga taong akala ko ay makakatulong sa amin pero hindi naman pala. Pinili naming umusad at magkatuwang na binigyan ng maayos na libing ang mga magulang ni Dindo. Hindi ko akalaing ikalulungkot niya ng lubusan ang katotohanan na wala na siyang mga magulang. Nagpaalam siya sa amin. Papalamig lang daw siya. Humingi siya ng dispensa na hindi niya masasabi sa amin kung saan siya tutungo. Wala kaming nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang irespeto na lamang ang kanyang desisyon. Alam kong babalik din siya kapag natanggap na niya ang masakit na kapalaran niya. Nagpatuloy kami ng aking mga magulang sa buhay. Inasikaso nila ang lupaing ibinigay ni Dindo sa kanila. Samantalang ako naman ay bumalik sa Makati para gawin ang aking trabaho. 3 taon na mula nang huli kong makita si Dindo. Matagal-tagal na din. Nawala na kami ng balita sa kanya. Hindi ko din naman alam saan banda siya hahanapin. Isang araw, nagulat na lang ako nang makita ko siya sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Nagpupunta siya sa bar para magpakasaya at iba't ibang mukha ng babae ang kanyang nakakasama. Hindi ko naman talaga balak pairalin ang aking kuryosidad kung hindi ko lang siya aksidenteng nakita noong gabing iyon. Nakita kami sa CR nang makaramdam ako ng panulubig. May kahalikan siyang isang babae. Isinandal niya ito sa dingding. Hindi ito yung tipikal na babaeng elegante, kagaya ng nakasanayan kong tinuturo niya na gusto niyang maging kasintahan. Kilala ko ang mga kilos at galawan nito. Sila ang mga babaeng tinatawag na mga pokpok. Naging maalab ang eksena ng dalawa. Tila ba sila lang ang tao sa lugar na iyon? Gusto ko siyang makausap pero hindi ako magkaroon ng pagkakataon. Sa kalagitnaan ng kanilang romansa, nagkikisay bigla ang babae sa kanyang harapan. Nagulat na lang ako at napasinghap. Unang tumatak sa aking isipan ay ang salitang delikado nang makita kong biglang nabutas ang dibdib ng babae. Bumulwak ang malapot nitong dugo kasabay ng paghugot ni Dindo sa sarili niyang kamay. Ibinaon niya pala ito doon. Nanginginig ako at nakaramdam ng matinding takot. Sigurado ako, krimen ang nakita kong ginawa niya. Maya-maya lang nahindik ako nang ilabas niya
mula sa butas ng dibdib ang puso ng babae. Tumitibok-tibok pa nga ito at umaalingasaw sa lansa. Walang habas niyang nilantakan ito kahit pa man umuungol ang kaulayaw sa tindi ng pagmamakaawa. Bago pa man niya ako mapansin, nagsalita siya. Tinawag niya ang pangalan ko. Matagal na panahon daw niyang tiniis ang maging kakaiba, ngunit hindi na niya kayang pigilan pa. Alam niyang aswang siya, pero mas lumala iyon nang tanggapin niya ang bertud ng pagkaaswang ng kanyang namayapang mga magulang. Nagsimula lang daw ito nang makipagbasag ulo siya sa lugar ng pinaglulunggaan niya. Nagalit siya nang tinawag siyang isang aswang. Pinagbubugbog daw niya ang mga ito at walang kahit sino ang nakaganti sa kanya dahil sa taglay niyang lakas. Noong maamoy daw niya ang kanilang mga dugo, ay nakaramdam daw siya ng kakaibang uhaw na hindi niya maipaliwanag. Nang makita niyang duguan na sila, ay isa-isa niyang nilundagan ang kanyang mga kalaban at pinagkakalmot. Nagkaroon siyang bigla ng matutulis na kuko na hindi niya alam kung papaano tumubo. Noong gumanga naman siya, ay nagkaroon din siyang bigla ng pambihirang pangil na hindi niya alam kung saan ito nagmula. Wala ni isa sa 4 na lalaki ang nakaligtas at nakatakas. Dahil ginutay-gutay niya ang kanilang mga katawan at kinain ang kanilang mga lamang loob. Sinimot niyang lahat at wala ni isang katiting na itinira. Ayon pa kay Dindo, tila mas lumakas siya nang makakain siya ng lamang loob ng tao. Halos panawan ako ng ulirat sa takot habang sapu-sapu ang naghuhurimentado kong dibdib. Nagdadalawang isip ako kung isusumbong ko ba siya o hindi. Isa lamang ang tumatak sa isip ko. Hindi lang hayop ang kinakain ni Dindo. Kumakain na din siya ng tao. Nang hihinang tinanong ko siya kung bakit siya nagbago. Magkaibigan kami, pero sa ginawa niya, para na din niya akong tinuring na isang pagkain. Sabi niya, masyado na daw mapanghusga ang mga tao. Wala nang pinipili, mga magulang niya o kahit siya. Desididong saktan ng mga ito. Mariin kong itinanggi sa kanya iyon. Nawalang bigla ang aking takot at sinabi sa kanya na ako man ay kagaya niyang hinuhusgahan din. Ngunit hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Ayaw kong mas lalo kaming magmukhang miserable habang ang mga taong nananakit sa amin ay nagdiriwang na parang malaking halaga ang napanalunan. Maya-maya'y humarap siya sa akin at hindi ko napigilan ang mapailing nang makita ang kanyang duguang bibig. Ibang-iba na siya sa dati. Baka nga kumakalaban na siya sa Panginoon. Nalulungkot ako pero hindi ko naman siya magawang kumbinsihin na itigil na niya ang ginagawa niya. Pagkatapos naming mag-usap ng gabing iyon, mas lalo siyang lumala. Marami na siyang nabibiktima. Karamihan ay ang mga babaeng mababa ang lipad. Napagkamalan siyang serial killer sa isang balita, ngunit walang nakakaalam na isa siyang gutom na aswang na hayok lamang sa lamang loob. Isang gabi, naglalakad ako pa uwi nang makaramdam ako ng pagkabalisa. Hindi ko ito pinansin nung una kasi naisip ko marami pa namang tao at maaga pa naman. Noong malapit-lapit na ako sa bahay, nang hindi ko sinasadyang mapatingala sa bubungan ng tinitirhan naming bahay. Napahinto ako sa paglalakad at makailang beses na kinusot-kusot ang aking mga mata. Sigurado ako,
bulto ni Dindo ang nakita kong nasa tuktok ng bubong at pagapang na nakatingala sa maliwanag at bilog na buwan. Magulo ang buhok niya at payat na payat ang katawang tila nanlilimahid sa dumi. Iyong tipong may pinapahid na grasa sa kanyang katawan. Sa tingin ko, Kuya Bari, ay may inaabangan na naman siya. At hindi nga ako nagkamali sa aking naisip. Nagkubli siya sa dilim at hinintay ang babaeng nakita kong ginabi na sa paglalakad mula sa isang eskwelahan. Nakasuot pa ito ng uniforme at kip-kip ang mga libro. Sinagilahan talaga ako ng takot. Mukhang balak niyang biktimahin ang babae. Gustuhin ko mang siyang tulungan ay natatakot na ako kay Dindo. Palingon-lingon ng babae sa paligid na tila natatakot na. Muli kong nakita si Dindo na gumagapang sa malaking sanga ng kahoy na pinagtataguan niya. Sa tingin ko, balak niyang linlangin ang babae. Papalapit na kasi ang dalaga sa kinaroroonan niya, kaya ang ginawa ko ay sumitsit ako dahilan para mapalingon siya sa akin. Hindi ko naman akalaing isang malaking pagkakamali pala ang aking ginawa. Nagkaroon kasi si Dindo ng pagkakataon na mabilis na makalapit sa babae at dinambahan kaagad ito. Nakita ko na lang na nanlaki ang mga mata ng babae at mabilis na napaatras ito. Ni hindi ito nakapagsalita na sa labis na gulat. Dahil nasa anyong aswang na si Dindo, ang babae ay napalingon sa akin at nagmakaawang tulungan siya. Agad ko namang inabot ko ang kamay sa babae at sinubukang hawakan, ngunit umangil si Dindo at walang sabi-sabing dinambahan kaagad ang babae at sinakal. Di pa siya nakontento, dinaganan niya ang babae at marahas na hinila ang buhok nito. Hiniklas niya ang damit nito at pinadaanan ng matutulis na kuko ang balat bago niya tinusok at binutasan ng malaki ito. Biglang bumulwak ang dugo sa dibdib ng babae at naluluha itong napatitig pa sa akin dahil sa nadaramang sakit. Dito na ako tuluyang napaatras. Dahil sa takot ay nagtatakbo ako papalayo sa kanya at hindi na sinubukang tulungan pa ang babae. Alam ko namang wala na akong magagawa. Kailangan ko nang tumakas at baka ako na ang isunod ni Dindo. Sa tingin ko sa kanya, Kuya Bari, ay hindi na ito nakakakilala. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa tumingin ako sa aking likuran. Kitang-kita ko si Dindo na nilalantakan ang babae. Matapos yun ay tumakbo siya at naglaho na sa karimlan. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Magmula noon, iniwasan ko na si Dindo. Hindi na kami nagkita pa. Nalungkot po ako sa sinapit ng pagkakaibigan namin. Humantong sa walang kwenta ang lahat. Nagpatianod si Dindo sa bugso ng kanyang emosyon. Kinalimutan na niya ang pagiging isang tao. Nakakalungkot isiping dati, pinili niyang maging doktor upang sa kabila ng lahat ay makatulong sa mga taong nangangailangan at makapagligtas ng buhay. Ngayon, niyakap na niya ang pagiging isang aswang. Umalis din kami, Kuya Bari, sa dati naming tinitirhan matapos kong isalaysay kina Mama at Papa ang buong pangyayari at nangyari kay Dindo. Iniwan din namin ang lupaing ibinigay nila sa amin at inihabili na lamang sa kanilang abogado, samantalang ang aming pagmamay-ari ay ibinenta namin at ginamit para makapagsimula ng bagong buhay. Nakapag-asawa na ako ngayon at nagkaanak na, Kuya Bari. Ngunit hindi ko na nakita pa muli si Dindo.
Nagulat na lang ako nang muling makipag-usap sa amin ang kanyang abogado, saka sinabing ang lupang ibinigay nila sa amin ay tuluyan na niyang ipinalipat sa aking pangalan. May sulat pa nga siyang pinabasa sa akin na ayon sa liham, ang ibinigay niya ay ibinigay na. Hindi na niya ito babawiin pa. Magkaibigan pa din daw kami, ngunit sadyang iba na ang kanyang mundo, hindi kagaya ng sa akin. Mataas ang pangarap niya, ngunit mababa lamang ang nakamit niya. Dagdag pa niya, isa daw siyang aswang na mababa lamang ang lipad at hindi na kailangang hanapin pa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Calvin. Ano ang nasa isip mo sa tuwing nakakarinig o nakakabasa ka ng salitang aswang? Marahil ang sagot ng iilan ay ang aswang ay ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Sila ang mga uri ng nilalang na nakakatakot at masasama. Sila ang mga nilalang na nagbabalat kayo upang makapambiktima ng hayop man o tao, bata man o matanda. Samantalang maaaring kasagutan naman ng iba ay ang aswang ay likha lamang ng sarili nating imahinasyon. Ito ay kwento at panakot lamang sa mga kabataang matigas ang mga ulo. Marami po sa atin ang naniniwala na ang mga aswang ay nabubuhay din sa mundong ibabaw. Subalit may ilan na hindi naniniwala sa ganoong nilalang. Bawat isa sa atin ay may sariling pinaniniwalaan at hindi ka agad naniniwala hanggat walang may matibay na ebidensya. Sabi nga ng karamihan, masasama raw ang mga aswang, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay hindi lahat ng aswang ay may madilim na puso. May mga aswang din na may ginintuang puso at mababait. Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga tagapakinig sa YouTube channel mo. Ako nga po pala si Ellen. Edad 42. Ako po ay tubong probinsya, ngunit hindi ko nababanggitin kung saang lugar ito bilang seguridad na rin ng lugar na iyon na pinagmulan ko. Raybert po ang pangalan ng tatay ko, samantalang Mika naman ang pangalan ng aking ina. Kuya Bari, sa awa po ng Diyos ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at sa katunayan po, kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang assistant sa isang pharmacy dito lang din sa aming lugar. Ngunit ang ibabahagi ko pong kwento ay walang kinalaman sa pinagtatrabahuan ko. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay may katagalan na rin. Noong mga panahong iyon ay nag-aaral pa lamang po ako ng kolehiyo at medisina ang kursong kinukuha ko. Nag-aaral ako sa isang kilalang universidad sa aming lugar. Simula pagkabata ay naririnig ko na ang mga nilalang na kumakain at nambibiktima ng tao, lalo na ng mga kabataan at babaeng buntis. Sila ang mga nilalang na kilala sa tawag na aswang. Sila ang mga nilalang na mahilig sa karne at lamang loob ng tao. Kuya Bari, usap-usapan dati sa aming baryo na aswang daw ang tatay ko. Mayroong nakapagsabi pa nga na may nakakita kay tatay na pumapasa ng tao pauwi sa aming bahay. Nang mga panahong iyon ay 3 taong gulang pa lamang po ako. Simula pagkabata, palagi ko nang naririnig mula sa mga tao ang ganoong kwento hanggang sa naging pang-aasar na rin iyon sa akin ng mga kabataang kasing edaran ko.
Simula po pagkabata, palagi nila akong inaasar at tinatawag na aswang. Sa katunayan, ni isa ay wala akong naging kaibigan. Minsan ko na rin pong tinanong si tatay kung totoo nga ba talaga ang kumakalat na kwento tungkol sa kanya. Ang tungkol sa pagiging isang aswang niya, pero tawa lang ang palagi nitong itinutugon sa akin. Ay naku bata ka, saan mo na naman napulot ang kwentong yan? Alam mo, sa halip na kung ano-anong mga bagay ang inaalam mo, mas maigi pa siguro kung pag-aaral ang atupagin mo. Wika ni nanay. Bilang anak, hindi ako naniniwala na aswang po talaga ang aking ama. Palagi namin siyang kasama ni nanay at maging ang nanay ko ay wala ring sinasabi tungkol sa mga ganoong bagay. Kuya Bari, ang hindi ko lang alam ay kung bakit naging tanyag si tatay sa aming baryo at nakilala bilang isang aswang. Napakabait na tao ang tatay ko. Maalaga siya, mapagmahal, palakaibigan at tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya hindi ko lubusan maisip kung bakit ganoon ang tawag nila sa sarili kong ama. Isang aswang daw. Simple lang po ang pamumuhay namin. Nag-iisa lang po akong anak ng aming pamilya. Nagtatrabaho po si tatay sa kabilang bayan dahil hindi siya makapaghanap ng trabaho dito sa mismong lugar namin dahil takot nga ang mga tao sa kanya. Hindi ko naman sila masisisi. Sino ba naman ang hindi matatakot kung kilala ka ng mga tao bilang isang mabagsik na aswang? Yun nga lang, si tatay ang nahihirapan dahil sa mali-maling kwento na kinakalat nila. Samantalang ang aking ina po naman ay taong bahay lamang. Bahay paaralan lang lagi ang pinupuntahan ko dahil masyadong mahigpit ang mga magulang ko, Kuya Bari. Nag-aalala sila na baka pati daw ako ay madamay at masaktan ng mga tao sa labas, na siya ring kinakabahala ko dahil walang araw na hindi umuuwi si tatay na may bukol o hindi kaya ay pasa. Mag-iingat ka lagi sa paaralan mo, anak, ha? Hanggat maaari ay umiwas ka na lang sana sa gulo. Naaalala ko pang palaging habilin sa akin ni tatay. Napakaraming katanungan ang gumugulo sa isipan ko, Kuya Bari. Lumaki ako na hindi nakikilala ang aming mga kamag-anak at sa tuwing tinatanong ko naman si nanay kung nasaan ang mga pinsan, lolo at iba ko pang mga kamag-anak, ay palagi niyang binabago na lamang ang usapan. Hindi ko tuloy maiwasan kung minsan na mapaisip na baka may tinatago silang lihim sa akin. Bukod kila nanay at tatay, wala na po akong ibang kilala pa, lalo na ang mga taong nagmula sa aming pamilya. Nabalitaan mo ba? May nakakita raw kay Aguinaldo kagabi na may pasa na tao. Sinasabi ko na nga ba at aswang ang taong iyon. Siya rin ang dahilan kung bakit minamalas ang baryong ito. Ang dapat sa kanilang pamilya ay sunugin ng buhay. Kuya Bari, ilan lang yan sa mga naririnig kong usap-usapan kapag napapadaan ako sa tindahan ni Aling Ernita pauwi sa aming bahay. Hindi na po bago sa akin ang mga ganoong kwento dahil sa loob ng 6 na taon na paninirahan namin sa baryong iyon ay palagi kong naririnig ang mga ganoong kwento. Hindi ko na nga lang maintindihan kung bakit nila tinatawag na aswang si tatay. Halos ilang taon na ring naninirahan ang pamilya namin sa baryo nila. Minsan, di ko na maiwasan na makaramdam ng galit sa kanila. Naaalala ko pa nga na umabot sa pananakit ang panunuksong ginawa ng mga tao kay tatay. Namalengke kami ni tatay ng araw na iyon nang mapagdiskitahan siya ng mga lasenggero sa labas ng palengke. Hoy, mga palo, tingnan nyo.
Aba, tingnan niyo kung sino ang mamamalengke ngayon. Natatawang saad pa ng isang lasenggo na may tattoo na ahas sa leeg. Napatitig pa ako sa kanya. Malaki ang pangangatawan ng lalaki kagaya ng mga kasamahan niya. Wala silang damit na pang-itaas kaya malaya kong natitignan ang malaki rin nilang mga bilbil. Bawat isa sa mga lasinggero ay may kani-kanyang tattoo sa katawan na may iba't ibang hugis at disenyo. Uminom na lang po kayo dyan. Pasensya na, dadaan lang po kami. Mahinahon na tugon ni tatay, saka ako hinila. Ngunit hindi pa man ako nakakahakbang nang mapatayo ang mga lasinggero saka hinarangan kami. Napatingin pa nga ang ibang tao sa amin at nagsimulang magbulong-bulungan. Ramdam ko rin ang mahigpit na pagkakahawak ni tatay sa kamay ko. Kung ikaw kaya ang umalis dito, ano? Nandito ka ba ngayon sa palengke para maghanap ng bibiktimahin mo mamayang gabi? Maangas na tanong ng isang lasinggero na may tattoo sa tiyan na ikinatawa ng mga kasama niya. Tinungga pa nga nito ang hawak-hawak na buting beer habang maangas pa rin na nakatitig kay tatay. Pasensya na, ngunit ayaw ko po ng gulo. Mahinahong tugon pa rin ni tatay. Napapitlag pa ako nang biglang ihampas ng lalaki ang bote ng beer sa mismong harapan namin ni tatay. Sa bilis po ng pangyayari, Kuya Bari, ay namalayan ko na lamang nagpapalitan na ng suntok si tatay at maging ang lalaking may tattoo sa tiyan. Nabigla ako dahil sa aking nasaksihan. Napako ako sa aking kinatatayuan. Napasigaw ako nang mapagtanto ko ang mga nangyayari, lalo na nang pagtulungan na ng mga lasinggero si tatay. Umiyak ako at sumigaw ng saklolo mula sa mga taong nakasaksi ng kaguluhan, ngunit lahat sila ay pinagkaitan ako ng tulong. Tay! Hiyaw ko pa nang makarating ako sa harapan ng aking ama. Hinarangan ko siya mula sa mga lasinggero. Napatawa naman ang mga ito. Dinuraan pa nga kami ni tatay bago sila umalis. Kaagad ko namang inalalayan ang aking ama noong makaalis na silang tuluyan. Maraming pasa at sugat ang natamo ni tatay dahil sa kanila. Ano nga ba ang laban ng ama ko sa mga lasinggerong iyon na halatang mga adik? Hindi ko rin maiwasan na makaramdam sa mga tao na walang ginawa kung hindi ang tignan lang kami. Kuya Bari, inalalayan ko pa si tatay na tumayo saka kami umuwi sa bahay. Pagdating namin dun, nabigla pa nga si nanay nang makita ang sitwasyon ng kanyang asawa. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo, kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo, kasundo, sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Nagtanong pa siya kung ano ang nangyari, kaya ikinuwento ko ang mga naganap ng sandaling iyon. Diyos ko, kailan ba tayo titigilan ng mga taong yan? Hikbi pa ni nanay habang ginagamot ang mga sugat at pasa na natamo ng aking ama. Kuya Bari, buwan ng Mayo sa parehong taon. Sariwang-sariwa pa rin sa aking mga alaala ang gabing iyon. Alaala na hindi ko makakalimutan.
alaala na nagpabago ng aking buhay at paniniwala. Masyadong malalim na ang gabi nang makauwi si tatay at napakaraming sugat na natamo niya. Labis akong nag-aalala ng mga sandaling iyon, ngunit pinapasok ako ni nanay sa aking silid, samantalang naiwan naman sila ni tatay sa sala. Gusto ko pa sanang pakinggan kung ano ang pag-uusapan nila, subalit naisip ko na mali ang makinig sa usapan ng mga matatanda, kung kaya ay sinunod ko na lamang ang kanilang utos at bilang respeto na rin sa kanilang dalawa. Sunugin ang mga aswang na yan! Mamatay na kayo! Mga salot sa baryo! Sunugin sila! Hindi ko alam kung papaano o ilang oras akong nakatulog sa aking silid. Nagising na lamang ako dahil sa mga ingay ng mga tao na aking naririnig. Napabangon ako sa aking hinihigaan nang makaamoy ako na parang may nasusunog at gano'n na lamang ang pagkagulat ko nang mapagtanto na ang usok ay nanggagaling sa nasusunog naming bahay. Patakbo akong lumabas sa sala at naabutan ko ang aking mga magulang na napapalibutan ng mga naglalakihang mga kalalakihan na may daladalang sibat at lampara. Napasigaw pa ako dahil sa aking naabutan, kung kaya ay naagaw ko ang atensyon nila. Napatakbo ang iilan sa mga kalalakihan at aakmang aatakihin ako nang bigla na lamang sumigaw si tatay. Ang mga sumunod na pangyayari ang mas lalong nagpagulat sa akin. "Huwag niyong sasaktan ang anak ko!" Dumatagundong na sigaw ni tatay. Kitang-kita mismo ng dalawa kong mga mata, Kuya Bari, ang pagbabago ng wangis ng sarili kong ama. Mula sa pagiging normal na tao ay naging isang napakalaki at mabangis na aso ito. Inatake niya ang mga taong tumatakbo papunta sa akin. Napako na lang ako sa aking kinatatayuan habang pinapanood ang pakikipaglaban ni tatay sa mga tao. Mula sa pagiging mabagsik na aso ay muli siyang nagkaroon ng mga paa at kamay, subalit mas lumaki siya kaysa sa normal niyang pangangatawan. Tinubuan din siya ng itim na balahibo ang kanyang balat. Namumula ang nagbabaga niyang mga mata. Matutulis at mahahaba ang kanyang mga pangil at maging ang kanyang mga kuko. Sa isang iglap, ang tatay ko ay nag-anyong halimaw. Aswang ang tatay! Hindi makapaniwala kung saan matapos mapagtanto ang mga nangyayari. Bawat tao na nalalapitan niya ay walang awa niyang winakwak ang mga tiyan ng mga ito. Wala ring nakaligtas sa matutulis at mahahaba niyang mga pangil. Pinagsisipa at pinagsusuntok niya ang mga kalaban, ngunit parang wala lang ito sa kanya. Malakas na napaungol ang aking ama na ikinatras ng iba sa mga kalalakihan. Napatakbo sila sa labas ng bahay at ganoon din kami. Tuluyan ang lumiyab ang aming tahanan. Wow! Muling napasigaw si tatay habang walang tigil sa pag-aatake sa mga taong may kagagawan ng pagsunog ng aming bahay. Nabigla pa ako nang inilabas ng iba pang mga kalalakihan ang buntot ng pagi at kanilang mga itak. Napasigaw pa ang mga ito bago inatake si tatay. Lumingon pa si tatay sa aming gawi bago sumigaw. "Mika, iligtas mo si Ellen. Umalis na kayo rito. Iligtas niyo ang mga sarili niyo. Mahal na mahal ko kayo." Malakas na sigaw ni tatay bago pinagwawakwak ang mga tiyan ng mga kalalakihang nagtangka na harangan kami.
Sa sobrang bilis ng pangyayari, Kuya Bari, ay namalayan ko na lamang ang aking sarili na tumatakbo habang hila-hila ni nanay. Noong mapalingon ako sa pinanggagalingan ay hindi ko mapigilan na mapahikbi, lalo na nang makita ko si tatay na pinagtutulungan na ng mga tao. Mas lalong lumakas din ang pagliyab ng aming bahay. Kuya Bari, nang makarating kami sa ligtas na lugar, ay hindi ko talaga mapigilan na muling mapahikbi. Niyakap ako ni nanay at maging siya ay umiiyak na rin. Humingi pa siya ng tawad sa akin sa paglilihim ng sikreto ng aking ama. Kinuwento ni nanay ang matagal nang gumugulo sa isipan ko. Tama nga ang mga tao. Aswang ang tatay ko, at ang mas nakakabigla sa lahat ay nagmula rin ako sa lahi ng mga aswang. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, anak. Pag-uunawa at pag-iintindi na lang ang kailangan. Huwag kang magagalit o mandidiri sa ama mo o maging sa sarili mo. Makahulugan pang panimula ni nanay na ikinakunot noo ko. Sinimulan niya ang kanyang pagpapaliwanag. Nagsimula siyang magkwento mula sa nakaraan. Ayon sa kanya, nagmula ang ama ko sa angkan ng mga aswang. Tumakas siya sa bayan ng kanyang pinagmulan at tumungo sa lungsod ng Maynila. Nagtrabaho siya sa lungsod at di nagtagal ay umuwi sa probinsya kung saan niya nakilala ang aking ina. Hindi naman nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa at makalipas lang ng 3 taon ay ako na ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Natakot din daw si nanay nang una niyang malaman ang sikreto ni tatay. Ngunit nang dahil sa labis na pagmamahal ay hindi niya magawang iwanan ito. Inilihim nila ang sikreto ni tatay hanggang sa biglang nagbago ang lahat. Nabalitaan kasi ng mga kamag-anak ng aking ama ang tungkol sa kanila, kung kaya ay gumawa ng paraan ang mga ito upang maghiganti kay tatay dahil sa pagtataksil niya sa kanilang angkan. Ang mga salot na nangyayari sa aming baryo ay hindi kagagawa ni tatay, kung hindi ng mga kamag-anak pala niya. Napagbintangan lang si tatay sa kasalanan na hindi naman niya talaga ginawa. Matapos po ang mahabang kwento ni nanay, nagpatuloy kami sa pagtakas sa baryo hanggang sa nakahanap kami ng lugar na aming pagtataguan. Ilang araw pa ang lumipas bago namin nabalitaan ang tungkol sa aking ama. Tuluyan daw itong nahuli ng mga tao. Ang nakakalungkot lang ay pinutulan daw ito ng ulo, saka ito sinunog. Nang dahil sa balitang iyon ay halos gumuho na ang mundo namin ng aking ina. Ilang buwan ding naging palaboy kami ni nanay hanggang sa napagdesisyonan niya na humingi ng saklolo sa pamilya niya. Hindi kami pinagkaitan ng tulong ng mga kamag-anak ng aking ina. Kuya Bari, sa tulong ng butihing kong tiyahin, ay nakapagpatuloy ako sa aking pag-aaral sa kolehiyo hanggang sa makapagtapos ako. Makalipas lang ang 4 na taon, sa di inaasahang pangyayari, pumanaw din si nanay dahil sa sakit sa puso. Muling dumilim ang mundo ko dahil sa pagkawala ni nanay. Lumuwas ako ng lungsod ng Maynila at naghanap ng trabaho. Hindi nagtagal ay unti-unti rin akong nakabangon dahil sa suporta
at tulong ng isang lalaki na katrabaho ko. Kuya Bari, niligawan niya ako at hindi nagtagal ay nagpakasal kaming dalawa, ngunit bago pa man kami pumasok sa relasyon ay ibinunyag ko sa kanya ang totoong lihim ko na ako ay may lahing aswang. Noong una ay nabigla at naguluhan si Ernesto, ang aking kasintahan. Sabi ko sa kanya, malaya siyang makakapili kung tatanggapin niya ako o hindi. Maiintindihan ko naman siya kung hindi niya ako piliin. Ngunit katulad po ng aking ina, naintindihan niya ako at nagawa niya akong tanggapin dahil daw sa pagmamahal niya sa akin. Hindi daw niya pagsisisihan ang kanyang desisyon na sumama sa akin at maging asawa habang buhay. Ipinagtapat ko naman sa kanya na hindi ako yung tipong aswang na nambibiktima ng mga tao. Hindi ko hinahanap-hanap ang dugo at laman ng tao. Hindi rin ako kumakain ng hilaw na karne. Hindi ko nga maintindihan talaga ang aking lahi. Basta, ang alam ko lang, Kuya Bari, isa lang akong simpleng tao na may lahing aswang. Magpahanggang ngayon ay maayos at maganda ang aming relasyon ni Ernesto. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin kami biniyayaan na magkaroon ng anak. Tanggap naman naming pareho na hindi kami magkakaroon ng mga supling. Siguro nga, ito talaga ang tadhana ko. Pakiusap lang po sa mga nakikinig ngayon. Sana po, huwag niyo naman akong husgahan dahil lamang may lahi po akong aswang. Ako po ay naniniwala sa Panginoong Diyos na siya pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling piliin mo rin po ito na isama sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Ingat po kayong lahat lagi and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Ellen. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.